Magandang buhay mga Suki Loves ko. Again, nandito po ako para sa inyo magbigay po ng tips sa may mga sari-sari store, mga tips po para lumago at hindi malugi ang ating tindahan. Sana po makatulong po sa inyo ang kaunting ibabahagi ko po sa inyo. Ayan. Number 1 po, opening and closing time ng tindahan. Kailangan po alam ng ating mga customer kung ano oras po tayo nagbubukas at nagsasarado. By the way, ang tindahan ko po is 24 hours, so always open po. hindi po nagsasara. May time lang po siyang nagsasara siguro pag kailangan na kailangan talaga. Ayan po. So, sa may mga tindahan po, syempre po, kailangan po talaga alam ng customer natin kung ano oras po tayo magbubukas at magsasara. Para po, halimbawa po, may time sila na bibili sila ng gamot, tapos alanganing oras, hindi na sila pupunta sa tindahan nyo dahil alam niyang sarado na po ang tindahan nyo. Hey! Ang kulit. Tabi-tabi dyan. Tabi-tabi. Nagpapasaway yung aming pusa. Ayan. Number 2, accommodation. Ayan po. Be kind and humble to our customers. Always smile. And syempre, kahit may problema na tayo sa buhay, nag-away tayo ng darling natin, or hindi maganda yung gising natin, kailangan pa rin po tayo lagi nakasmile sa ating mga customers. Okay, number 3, don't say wala. Wag natin sanayin yung ating mga customers na kahit na pag naubusan po tayo ng item, lagi po tayo magsasabi ng wala. Ano na lang po natin na naubusan po, mamimili pa tayo, and try nyo na po muna sa ibang tindahan bumili kasi naubusan na po kami. Okay, number 4, tips number 4, take down notes. Items na wala tayo. Kung ano po yung mga wala na sa ating tindahan ay isulat po natin para kapag tayo ay namili, hindi na po tayo mahihirapang mag-isip ng kung anong wala sa ating tindahan. Halimbawa, yung binibili ni customer, wala po tayo. I-take down notes na po natin. Okay? Meron po tayong piece of paper or any paper na pwedeng pagsulatan natin ng mga wala na sa ating tindahan. Okay, sa tips number 5 tayo, cash flow monitoring. Isa po sa napaka-importante po ay ma-monitor natin ang cash in and cash out ng income ng ating tindahan, kung magkano ang nabebenta natin at nagagastos natin. Okay, number 6, inventory. Kailangan sa inventory po ay para malaman natin kung ano na yung kakaunting stocks natin. Kaya kailangan po nag-inventory po tayo. Once a week, pwede po, or nasa inyo po kung anong araw po ang gusto nyo na mag-inventory po. Pero kailangan po talaga ma-inventory natin once a while ang ating tindahan. Okay. Tips number 7. Magtabi ka. Magtabi tayo kahit papano para sa ating mga bills, para sa ating mga babayarin. Like ilaw, internet, Maynilad, or ano pang dapat bayaran natin monthly. Kahit papano po magtabi po tayo at nang hindi po tayo mahirapan sa pambayad natin sa buwan-buwan na bills. Ayan. Okay. Tips number 8. Tips number 8, napakahirap.
Napakahirap. Sobra. Yan ang sobra sa isang nahihirapan akong tips. Dahil mahina ang loob natin. Medyo maawain tayo. Kaya, ayan po. Hindi ko po maiwasan talagang hindi magpautang. Pero tips number 8, huwag kang magpautang. Huwag pong magpautang ang mga tindahan. Kung ayaw mo, magsara ang iyong tindahan. Kung maaari pong maiwasan, iwasan po natin, huwag magpautang. Yun po. Hindi ako masyadong makapag-explain talaga. Kasi since na nagtindahan talaga ako, hanggang ngayon, hindi pa rin po talaga maiwasan ang magpautang. Pero salamat sa Diyos. Kasi ito pa rin po ang aking tindahan. Hindi pa naman po nalulugi or nagsasara. Nasa sa inyo na rin po yun. Siguro po hindi naman po lahat ng mangungutang hindi marunong magbayad. Nasa inyo na lang po yan kung pipiliin nyo po yung papautangin nyo or hindi po talaga kayo magpapautang. Pero hanggat maaari po, wag po tayo magpautang. So thank you po. Sana meron po kayo natutunan sa aking kaunting ibinahagi sa inyong kaalaman at mga tips. Thank you. Bye-bye. Love you all.